Magandang umaga sa ating mga kapatid. Sa umagang ito, pangungunahan tayo ni Pastor Jason sa ating pag-aaral sa unang hari, Kabanata 21. Patuloy nating pag-aralan ang patungkol kay Ahab. Siya ay espesyal na hari at maraming kabanata ang isinalaysay para sa mga ginawa ni Ahab. So, ibig sabihin ng haring ito ay may mga mahalagang bagay. So, para maintindihan natin ang mga pangyayari sa buhay ng haring ito, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Sa mga taong walang takot sa Diyos, kapag mas mataas ang kanilang otoridad, ay mas delikado mas mataas ang mga panganib. So tingnan natin dito sa unang verse. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab sa Jezreel sa Samaria ay may isang ubasan na pag-aari ni Nabot. So bago mangyari ito sa nakaraang kabanata ay pinakawalan ni Ahab si Haring Haran. Ngayon ay patungkol naman sa isang ubasan. Isang araw sinabi ni Ahab kay Nabot, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan, gagawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo, papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan, o kung gusto mo naman, babayaran ko lang ito sa tamang halaga." So, gusto na maangkin ni Ahab ang ubasan na ito at ayaw niyang patayin. Sinabot at iniisip natin na masyado siyang galante nung sabihin niya na bibigyan niya ito ng bagong lupang doon ang kanyang magiging ubasan. Kung titingnan natin, maganda ang kanyang offer dito. Ngunit dahil sa pangyayaring ito ay nakitil ang buhay ni Nabot. Verse 3. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabot, "Minana ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito, hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo." So dito tumutol si Nabot na ipagbili ito. At sinabi niya na ito ay minana niya sa kanyang mga ninuno. Ito ay ang kanyang mana. Para sa ibang tao, dahil ito na lang ang kanilang mga minana, sinasabi nila na hindi nila dapat ipagbili dahil ito ay galing sa kanilang mga ninuno. Sa kay Nabot ay hindi lang ito ang kanyang rason. Ang isa pang rason ay dahil sa kanyang pananampalataya. At sinabi niya doon na hindi papayagan ni Yahweh na ito ay kanyang ibenta. Dahil sinabi ng Panginoon sa mga tao na hindi dapat kunin ang mga mana o ari-arian ng ibang tao. Huwag niyong isipin na pwede niyo ipagbili ang inyong mana at bibili ng mga bagong ari-arian sa ibang tao. Dahil sa nakasulat doon sa Deuteronomy na ang mga taong gagawa nito ay magkakaroon ng sumpa. So, ang rason bakit hindi ayaw niya ipagbenta itong lupain na ito dahil sinabi na ng Panginoon. So, nagkaroon ng problema nung sinabi ito ni Nabot at hindi naging masaya si Ahab. So, doon, dahil nalungkot si Ahab, ayaw niyang kumain. At ang kanyang asawa ay hinanap siya, asawa niya si Jezebel. At tinanong, ano bang problema? Bakit hindi ka kumain? Bakit ikaw ay nalulungkot?
At sinabi niya sa kanyang asawang si Jezebel ang rason. At at kung paano niya ito sinabi ay napaka-special. Tingnan natin sa verse 6. Ngunit tinanggihan niya ako at sinabing, hindi raw niya maaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. So hindi ito ang tama na sinabi sa kanya. At sinabi doon ni Nabot na ayaw ni Yahweh at ayaw kong ibigay ang aking mana sa aking mga ninuno, itong ubasan na ito, dahil ito ang sinabi ng Panginoon. At sinabi ni Nabot doon na hindi ko ibibigay sa inyo ang ubasan. So dito, winala niya ang rason kung bakit ayaw ni Nabot na ibigay sa kanya ang ubasan. So kung ano ang iniisip ni Ahab na kung ito man ay bibigay mo sa akin o hindi. Ngunit hindi siya nakinig sa kanyang puso. Ang iniisip niya na kung ano ang gusto niya ay hindi niya makukuha at dahil doon hindi siya masaya. Katulad lang siya ng isang maliit na bata. Kung hindi man makakamit ang kanyang ninanais ay mahihiga sa magmamaktol, nahiga sa sahig. So, ang katulad niya rito ay isang maliit na bata. Iniisip niya lang kung ano yung gusto niya na makuha ang gusto niya. Dito sa verse 7, kaya sumagot sa kanya si Jezebel na kanyang asawa. Para ka namang hindi hari ng Israel. Halika na, kumain ka at huwag kang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabot. Ano ang kanyang sinabi ay parang isang nakakatawa. Sinabi niya, ikaw ang hari ng buong bansa. Pwede mong gawin ang nais mo. Huwag kang mag-alala patungkol sa bagay na ito. So dahil dito, ito ang naging mitsa ng kamatayan ni Nabot. Habang nakikita natin ito, pag nakita natin ang ating pananampalataya, ang ating reliyon ay salungat doon. At itong pag-uusig ay darating. Kung ang ating pananampalataya ay naging salungat doon sa kautusan or sa law, kung ang iyong desisyon ay kinumpronta kung ano yung kautusan, ang paghahatol ay darating mula sa Panginoon. So makikita natin dito, kung ang iyong pananampalataya ay salungat doon sa kautusan, ang bawat isa ay kailangan mag-ingat. Kung ikaw ay inuusig, kung ikaw pinapersecute, dapat mag-ingat ka. Kailangan mong manalangin sa Panginoon at humingi ng karunungan. Maring hindi ka mo mapagtagumpayan ito. Ngunit sa langit ay maalala ka bilang isang tao na nasa posisyon at otoridad, huwag kang masyadong maging masaya na iniisip mo na pwede mong gawin ang nais mo, na pwede mong merong Diyos na mas mataas sa iyo. At dito makikita natin na sumang-ayon si Ahab at gustong-gusto niya ang sinabi ni Jezebel. Kaya nga pagkatapos noon ay pinangyari ni Jezebel ang mga bagay na ito. So, siya ay nagpadala ng sulat sa ngalan ng hari at ipinadala sa mga matatandang pinuno. At sinabi niya na magkaroon kayo ng pag-aayuno ng isang araw. At doon ay papatayin niyo si Nabot. So, makikita natin dito kung gaano kasama ang tao.
Dahil dito si Nabot ay may takot sa Diyos kaya't ayaw niya ipagbili ang kanyang lupain. Kaya sinabi ng kaaway, "Oh, sige, may takot ka sa Diyos?" So dahil sa may takot ka sa Diyos, sige, papatayin kita. Magpaplano ako ng patayin kita. Kapag ang bawat isa ay nag-aayuno at naumanin ng kasalanan, so inakusahan nila si Nabat at doon pinatay nila. So ito ay nagkaroon ng nakaabot sa Panginoon. At paano nyo pinagbintangan ang aking alagad at pinatay pa ninyo? So ito ang nangyari. Dito sa verse 13, lumabas ang dalawang bayarang saksi at siya ay pinaratangan ng ganito. Nilapastangan ni Nabot ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Kapag tiningnan natin ang scripture, alam natin na si Nabot ay binato hanggang mamatay. Kapag tiningnan natin ang aklat ng pangalawang hari, ay makikita natin doon, mababasa natin doon na si Nabot ay pinatay kasama ang kanyang mga anak. Kapag ang ama ay namatay, ang mana ay pupunta sa kanyang mga anak. So kapag namatay ang anak at ang buong pamilya, ang ari-arian ay ibibigay sa pamumuno ng kaharian. So dito si Jezebel, pinatay niya si Nabot at ang kanyang mga anak. Dito sa verse 14, nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na si Nabot na taga Jezreel. So itong sulat na ito ay ipinadala sa pangalan ng hari. Kasama ang pirma ng hari at ibinigay ito sa mga matatandang pinuno. At ang bawat isa ay inakala nila na ito ang ninanais ng hari, ngunit sa makatuwid, ito ay ang gusto ni Jezebel. So makikita natin dito ang maimpluwensyang kapangyarihan at otoridad ni Jezebel sa buong bansa. Nung ang mga matatandang pinuno ay nasa ganitong sitwasyon, ano ang kanilang gagawin? Gagawin ba nila o hindi? Ngunit dito, ginawa nila ang pinag-uutos ni Jezebel. So, ang mga matandang pinuno ay haharap din sa paghahatol. So, hindi lamang ang hari ang hatulan ng Panginoon, ngunit pati si Jezebel at ang lahat ng mga matatandang pinuno. At itong mga nagpapanggap ng itong mga bayarang saksi ay hatulan din kasama ng mga matatandang pinuno. Ang bawat isa habang ang ating pananampalataya ay kontra doon sa kautusan. So, harap tayo sa paghahatol. Huwag nating sabihin na, hindi ko alam ito. So, ito ay ginawa ng aking asawa. So, ang bawat isa ay accountable, may pananagutan sa Panginoon. At dito si Jezebel, ginawa niya ito. Verse 16, nang nalaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. So si Ahab
Wala siyang pakialam. Kung ito'y mapapasa kanya, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Bakit ang napasa kanya? Ang importante ay mapasa kanya ang lupain na ito. So sa una, so hindi niya alam ang proseso, wala siyang pakialam sa proseso kung paano niya nakuha. Ang importante sa kanya ay mapunta sa kanya ang lupa. So ito ang naging problema ni Ahab. So maring ito rin ang ating problema. At dahil doon si Elijah ay nakipagkita sa kanya at hinanap si Haring Ahab. Ano ang sinabi ng Panginoon? Verse 19. Sabi mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian? So, ito ang sinabi, pinapasabi ng Panginoon kay Ahab. So, kung titingnan mo, parang ito lang ang mga dalawang bayarang saksi. Na sila ang nagparatang kay Nabot. At kung titingnan natin dito, ang mga pinuno, ang matandang pinuno ang siyang gumawa ng nagsagawa ng mga plano ito. Ngunit dito makikita natin ang hari ang siyang sinabihan. So kahit na ibang tao ang gumawa, ang pagsisi pa rin, ang paghahatol ay napunta kay Haring Ahab. So ito ang sinabi ng Panginoon, kung saan hinimod ng aso ang dugo ni Nabot, kung doon din hihimurin ng aso ang iyong dugo. So sa second part ng verse 19. So kung ano ang kanyang ginawa, ito rin ang gagawin. Kung ano ang nangyari sa kanyang ginawa, ito rin ang mangyari sa kanya. Sinabi sa original text, ikaw at ang iyong dugo. So sinabot ay namatay at dumanak ang kanyang dugo. Ang kanyang dugo ay hinimon hinimon ng mga aso. So pagkatapos ng si Nabot ay namatay, ang kanyang bangkay ay hinayaan ng doon, kaya ang kanyang dugo ay hinimod ng mga aso. At ganito rin ang mangyayari sa kay Ahab. Sa verse 20, sinabi ni Elias, nakita mo naman ako, aking kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. So, nalulung siya dito sa paggawa ng masama. So, wala siyang sa kanyang sariling konsensya. So, hindi niya sinunod ang Panginoon, hindi niya tinayuan ang kanyang kapangyarihan, kanyang otoridad. So, bininta niya ang kanyang sarili, ang kanyang reliyon. Kaya nga dito ay parurusahan siya ng Panginoon. At sinabi niya, itatakwil kita, lilipunin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. So, sinabi ng Panginoon dito, winasak mo ang buong sambahayan ni Nabot, gagawin ko rin sa buong sambahayan mo. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ang totoong rason. Verse 22, parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jorabal na anak ni Nebat at angkan ni Baasa na anak ni Ahas, sapagkat ginalit mo
ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Verse 22. So ito ay ang konsekwensya, ang kinalalabasan ng mga sambahayan dito. Ang angkan ni Jeroboam ay tinakwil ng Panginoon dahil sa gintong goya. Ang angkan ni Baasa ay namana niya ang gintong goya na itinayo ni Jeroboam. At dito pinatay niya rin ang buong sambahayan ni Jeroboam. Oo, wawasakin ng Panginoon ang sambahayan ni Jeroboam, ngunit hindi niya ibinigay sa kamay ni Baasa ang pagsasagawa nito. Kaya dito si Baasa ay hinatulan ng Panginoon at naitala ito. So dito makikita mo ang aral sa buhay ng iba. So sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, pumatay ka ng mga tao katulad din sa kay Ahab, ginalit mo ako at hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. So dito ginalit niya ang Panginoon. So dito sinabi din na ang mga tao ay sumamba sa gintong goya at ito ay hindi totoong reliyon. At sinasabi nila na sinasamba nila ang Panginoong Diyos. Ngunit sa makatuwid, ang sinasamba nila ay ang gintong goya, ngunit hindi ito ang nais ng Panginoon. Ngunit ang mga tao sa kanilang bibig, sinasabi nila, sinasamba nila ang Panginoong Diyos. At dito mababasa natin na ang patungkol kay Aring Ahab, siya ay sumasamba kay Baal. At ang kanyang asawang si Jezebel ay sumasamba kay Asera. At sila nagtatag ng mga propeta. Kaya nagalit ang Panginoon. Ito ay kinagagalit ng Panginoon. At dito ang pagpatay din kay Nabot at pinagkalulo nila ang buong Israel sa pagkakasala katulad ng ginawa ni Jeroboam. So sa taong nasa posisyon, ang kanyang hinarap ay hindi lamang ang kanyang sariling mga kasalanan. So kailangan niya ding harapin at ang nakaraang henerasyon at ang problema ng kanyang mga ninuno. Ngunit paano na sila'y sumamba sa gintong goya? At hindi nila pwede sabihin na namana nila nung sila'y naupo na sa sa trono, ganito na ang naipasa sa kanila. At dito ang Panginoon pa rin ay maghahatol. At sinabi ng Panginoon, bakit mo pinatay? Sinabot. Ganito din ang sa mga hari, sa nakaraang hari. So si Baasa, pinatay niya rin ang sambahayan ni Jeroboam. So sa mga nakaraang henerasyon, sila ay mga mamamatay tao. So ang kanyang ama ay naupo sa trono dahil pinatay niya ang dating hari na nakaupo sa trono. So iniisip nila na pwede lang napatayin, pumatay ng tao. At dito pinatay niya si Nabot. Iniisip niya na pwede lang ito. Pero sa mata ng Panginoon hindi pwede. Ang Panginoon ay hahatol sa kanilang mga ginawang kasalanan. At si Ahab ay aharap sa paghahatol na ito sa kanyang ginawa kay Nabot. Kahit na hindi pa nangyari ang pagkamatay ni Nabot, marami na siyang naging problema. Kapag ang Panginoon ay humatol sa kanya, ang lahat ng kanyang kaso, at kahit na ang problema sa nakaang henerasyon at ang problema ng kanyang mga ninuno doon ay ididil ng Panginoon. Kaya nga ang bawat isa ay may pananagutan tayo sa Panginoon. At hatulan tayo at sa ating mga problema. Manalangin tayo sa Panginoon, tumangi ng biyaya upang
bigyan tayo ng ah, biyaya upang talakay ang mga problema sa mga nakaraang henerasyon. So dito ah, dumating si Elias at nagsalita kay Haring Ahab. Dahil sa sinabi ni Elias sa verse 27, nang marinig ni Ahab ang mga sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot sa damit panluksa kahit sa pagtulog. Sa makatuwid, siya ay nagsisi dito at nakita siya ng Panginoon. Napansin ng Panginoon ang kanyang pag-ayuno, ang kanyang pagpapakumbaba. Kaya't sinabi ng Panginoon ni Yahweh kay Elias, so sinabi niya na ang kanyang parusa sa kanya ay hindi darating habang siya ay nabubuhay, ngunit sa kanyang pagkakamatay, paparusahan ang kanyang angkan. So, pansinin natin ang isang bagay dito. So, makikita natin dito si Ahab ay pinatay niya si Nabot na may takot sa Panginoon. So, ngunit hindi siya pinarusahan habang siya ay nabubuhay. Sinabi ng Panginoon na dapat tayong lumapit sa Kanya at magpakumbaba. So, kahit na karaming kasamaan ang iyong ginawa at pinagkalulo mo ang buong bansa na sambahin si Baal at si Asera. At dito hindi siya pinarusahan habang siya ay nabubuhay. So dapat tayong magsisi. At pagkatapos ng ating pagsisisi, pag-amin, ay dapat na magbago ang ating buhay. Kahit na may ginawa kang masama at inamin mo ang iyong kasalanan sa Panginoon at hindi mo na pwedeng maibalik ang buhay nitong taong namatay, at dito siya'y nagdamit pangluksa at pagtulog at malalaman ng tao kung ano ang nangyari. So dahil sa nangyari kay Nabot, at dito nakita ng Panginoon na napansin niya kung paano magpakumbaba si Ahab. So ngunit sa ibang bahagi ang kanilang pagsamba sa gintong guya, ito ang mga pagkakataon na hindi na i-deal ito. Kaya ang Panginoon ay hatulan niya ang mga pagkakasalang ito. Maaring ikaw ay nasa posisyon o hindi man. O maaring ikaw ay nasa posisyon, ikaw ba ay ang pangulo ng tahanan, or isang boss sa kumpanya, o isang cell leader. So dito kapag ang iyong pananampalataya ay salungat doon sa law dito sa mundo, harap ka sa isang desisyon. Wag mong isipin na kawawa. So dahil sa dito sinabot ay naalala ng Panginoon. So kung ikaw ay pinipersecute, wag mong kaawaan na yung sarili. So kung ikaw naman ay isang taong persecutor at hindi mo sinunod ang Panginoon, dapat kang mag-ingat. Sa anumang posisyon na tayo ay nandoon, mag-ingat tayo. Hanggang kung pwede pa nating magpakumbaba, magsisi at magbago, ang Panginoon ay nais niyang lumapit at bumalik sa atin. At ang Panginoon ay gumamit ng maraming propeta upang tulungan si Ahab. Nais talaga ng Panginoon na makuha ang kanyang puso. Kahit na maraming mga propeta ang nagbuwis ng buhay, nais niya pa rin mapalapit kay Ahab, ngunit hindi lumapit si Ahab. So kailangan magsisi tayo, magpakumbaba upang makalapit sa Panginoon.
Tulungan nawa tayo ng Panginoon at maraming salamat sa inyong pakikinig dito. Tayo nagtatapos sa umagang ito.